Nagbabalik po ang Pulso ng Bayan at sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista. Doc, Happy New Year po sa inyo at good morning po. Magandang umaga sa iyo, Jade, at magandang umaga, Admar, at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Opo, at ngayon nga, nilagdaan na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ating budget ngayong taon. Pero sa kabila nga po niyan, ay marami po ang duda, question pa rin, dahil nga po dito sa mga unprogrammed funds at maraming iba pa. Doc, generally, ano muna ang inyo pong masasabi dito nga po sa 2026 national budget po natin? Ang una kong masasabi diyan, Jay, is that contrary dun sa sinasabi nila na malinis itong budget na ito, nananatili pa rin marumi itong 2026 budget. So bakit ko po nasabing nananatiling marumi? Kasi unang-una, naiwan pa rin yung mga pork. No, meron pa rin mga pork na naiwan. Kagaya ng mga sinasabing mga soft pork, nandyan pa rin yan. Mamaya baka pwede natin himayin yung mga soft pork na yan kasi yan sumisimbolo sa patronage politics na meron sa ating bansa no, na hindi maganda. Naririyan pa rin yan sa 2026 budget. Naririyan pa rin, Jade, yung mga sinasabing allocables. So itong mga allocables na ito, maituturing natin itong mga hard pork. Naririyan pa rin yan. At hindi lang yon, Jade. Nandyan pa rin yung mga unprogrammed appropriations no, na maaaring maituring na unconstitutional. Kaya sa aking pananaw, itong budget na ito ay nananatili pa rin marumi. No? Mako-compare mo yung kadumisan nitong budget na ito dun sa mga nagdaang budget ng 19th Congress, Jade. No? So nananatili pa rin pong, unfortunately, nananatili pa rin pong marumi itong budget ito. Bagaman to be fair, no, dun sa Kongreso, to be fair, kasi ni-livestream na nila yung BICAM. So if there was any new innovation dito, to be fair to them, which is yung pagla-livestream. But nonetheless, the insertions remain at naririyan pa rin yung mga pork, no, hard pork, and then pa rin yung soft pork, at naririyan pa rin yung unprogrammed appropriations. Hindi vinito lahat ng unprogrammed appropriations. So which means, pero marami pa rin siya. No? Madungis pa rin itong budget na ito, Jane. Opo. Yung pagbawas ho ng unprogrammed funds ng mga nasa higit 90 billion pesos po yung vinito po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin po ninyo, nakakabawas po yun sa mga huling minutong insertions kung meron man? Dapat lahat ng unprogrammed appropriations ay binito yan. No? Bakit ko nasabi? Tingnan niyo kung ano yung napapaloob dun sa unprogrammed appropriation. Nandyan yung 50 billion for the Armed Forces Modernization. So anong ibig sabihin kung nailagay yun sa UA? Ibig sabihin, mapopondohan lang yan kung merong mga bagong buwis, kung merong savings. In other words, kung nakahanap sila ng bagong pondo. Ngayon kung walang bagong mapagkukunan ng pondo yan, walang mangyayari dyan sa modernization, no, na 50 billion. So, ibig sabihin, kapag naka-under yan sa unprogrammed appropriation, ay alanganin yung source ng funds. Kabilang dito din, Jade, yung tinatawag na support dun sa foreign-assisted na mga projects. That is about 97 billion. Kung maalala mo, Jade, yung ginawa nila dyan noon, is that yung mga projects na nangangailangan ng foreign-assisted counterpart funding, nilagay nila yan sa UA, sa unprogrammed appropriation, and then yung mga pork, no, yung mga project nila sa mga distrito, yun yung ipinalit nila doon, yun yung mga naging insertions. Alam mo kung ano naging epekto nito, Jade, sa bansa natin, na delay yung mga importanteng infrastructure project. At nakakahiya ito on the part of the Philippines, kasi tandaan natin na itong mga projects na ito ay may counterpart na foreign funding. So ano na lang ang masasabi nung mga nasa ibang bansa na pinakukuhaan natin ng pondo para matuloy itong pagpapatayo ng mga importanteng infrastructure projects na ito. Kaya nakakalungkot, Jade, no? Kasi for the 2026 budget, hindi ibinito lahat itong unprogrammed appropriations. This should have been vetoed in its entirety, Jade, no? Kasi kung titingnan mo itong mga projects na ito,
this should have been part of the President's flagship infrastructure programs. Yan yung sinasabing build better more. Sa palagay ko, dahil sa nangyayari niyan na napunta na sa UA, yung kanyang mga infrastructure project, naging build better more, no more na ito. Wala na. No? Kaya nga, ang nakakalungkot dito, G, is that inalaw ng presidente ito. Well, hindi natin alam kung ano ang kanyang reason, kung bakit inalaw niya ito. Posible na to get the good side of the congressman, no? Para, kagaya nung sa 19th Congress, para matuloy yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, this might have been used, no, para suhulan yung mga congressman. And I think, for the 2026 budget, I think we might see the repeat of the same thing. This budget might be used para suhulan yung mga congressman para pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, which is coming up in a few weeks. Magpapile yan at asahan natin na magagamit ito para suhulan yung mga congressman. Kasi ang daming marami pa rin naiwan ng mga soft pork, may mga hard pork. Pwede rin gamitin yung mga unprogrammed appropriations, unfortunately, for that purpose. Opo, bagamat sinasabi ng Senate Finance Committee Chairperson na si Senator Gatchalian, wala daw budget na inilaan para po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Doc, kaugnay nga po doon sa inyong pahayag. Pero sinasabi din na yung budget natin nasa higit 6 trillion. Pero yung revenue naman, nasa mahigit 5 trillion. So kulang tayo ng mahigit 1 trillion para tumugma doon o higitan pa itong budget natin for this year. Kaya ang sinasabi ng Executive Secretary Recto, possible uutang ng higit 1 trillion. Doc, ano bang masasabi po ninyo? No, bago ko sagutin yan, sagutin ko lang din yung sinabi mo kanina na sinabi ni Senator Gatchalian na hindi magagamit sa pamumulitika itong mga provision na ito ng budget. Actually, on the contrary, pwedeng gamitin yan for political purposes. Yun mga soft pork, nagagamitin yan at nagagamit talaga as a form of patronage politics sa kanilang mga constituent. Yung popondo para sa mga pagpapa-ospital ng kanilang mga constituent, kailangan dumaan pa sa kanila. So, posibleng talagang magamit yan sa pamumulitika. Kasi kung hindi ka pumirma halimbawa, pwedeng hindi i-release yung allocation para sa iyong distrito. And speaking of allocation, gamitin na natin yung word allocable. Then yung hard pork, pwede rin yung gamitin as suhol sa mga congressman. So, kumbaga, bagamat siguro from the point of view of the formulation ng budget, in principle, hindi pwedeng magamit. Pero sa ibang storya, Jade, yung implementation ng budget. Kaya sa palagay ko, dapat yung ating mga kababayan talaga magmatsyag tayo dun sa pag-i-execute ng budget o yung paggastos. Kasi dun nangyayari itong mga pamumulitika. So, that's aside. Punta tayo sa sinasabi mo sa utang. Ang kulang ng budget, kasi ang projected revenue, and by the way, Jay, yung term dyan, projected. So, ibig sabihin, kung ma-meet ng BIR, ng customs, yung kanilang revenue targets, ma-meet yung 5.1 trillion na projected revenue. Paano kung hindi ma-meet yun? So, ibig sabihin, mas malaki yung uutangin. Kasi ang nasa budget natin is 6.7 trillion. Ang projected is 5.1 trillion. So, ibig sabihin, meron po tayong kulang na 1.6 trillion. Yan po ay uutangin. Ngayon, Jade, to be fair, baka naman makuha yung 1.6 na yan through, halimbawa, magkaroon ng savings, yung mga iba-ibang ahensya. Pero tandaan natin, yung savings, Jade, hindi yan nakukuha kaagad. Kasi yung mga savings, marirealize yan after na nung, kumbaga matagal, once na may natira dun sa kanilang mga in-spend. Hindi mo naman pwedeng i-claim kaagad, Jade, na may savings na wala pang nare-realize na savings. Yun yung una. Ikalawa, pwede sila mag-create ng mga bagong buwis, para mapondohan yung pagkukulang na yan. Ang problema sa gagawa ng bagong buwis, kailangan mo ng batas. Matagal yan. At hindi maganda yan in terms of the economy kung mag-i-introduce ka ng mga bagong buwis.
So, ibig sabihin, the only way para mapunan yan, na para mapunan yung pagkukulang, is mangungutang. Now, anong realidad natin sa debt? Ang total debt ng ating bansa ay nasa 17.6 trillion. Ang size ng ekonomiya ng bansa ay nasa 27 trillion. Yun yung laki ng ating Laki. ekonomiya. So ang ating debt to GDP ratio, lumalaro na yan ng mga 62%. Assuming uutangin lahat yan, Jay, the 1.6 trillion, ay hindi malabo na umabot ng close to 70% na yung ating debt to GDP ratio at hindi na yan maganda. Kasi ang mangyayari niyan is yung mga susunod na mga budget, magiging mas malaki yung tinatawag nating debt servicing. Ibig sabihin ng debt servicing, yan yung porsyento ng budget na nakalaan sa pagbabayad ng utang. So mantakin nyo ha, imbis sana na magamit yung budget para mapondohan yung mga programa, ang mangyayari dyan is mapupunta yung iba dyan sa pagbabayad ng utang na inutang ng time ni Marcos Jr. Ang magsasuffer dyan, Jay, is yung susunod na administration. At syempre, ang taong bayan. Pinong hindi pa pinapanganak, meron na kagad na nakapatong na utang sa kanila, no? Na utang, thanks to Marcos Jr., thanks to sa nung 19th Congress, ngayon naman yung 20th Congress, sila ang may kasalanan yan. O bakit na magsasuffer, hindi lang yung current na mga Pilipino na buhay, no? Kundi yung mga Pilipino na mga ipapanganak pa sa mga darating pa na panahon, sila ang magdadala ng utang na yan. So yan yung unang consequence. Ikalawa, yung ating debt to GDP ratio kapag ka lumalaki yan, from the point of view of foreign lenders, hindi na yan maganda. Kasi ibig sabihin yan, pag lumalago yung iyong debt to GDP ratio, lumalaki yung iyong pag-uutang. At pag lumalaki yung pag-utang, ibig sabihin, bagamat mababayaran mo ito, kaya lang mas umuutang ka ng mas marami kaysa sa pagbayad. So, posible na tumaas yung interest rate na charge sa atin ng mga lenders. Magiging hindi maganda yung ating credit rating at magiging hindi maganda ito sa point of view ng mga foreign investor. Kaya itong nangyayari ngayon na sa budget, Jay, ang implications nito ay hindi lang para sa kasalukuyan. Kundi po yung implications nito ay para din po sa hinaharap. At base sa takbo sa kalakaran ngayon, sa nangyayari ay nako mga kababayan. Sa palagay ko po, talagang hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng ating ekonomiya hanggat naririyan itong mga maruruming items sa budget na yan, Jay. Opo, doon sa nababanggit po ninyong allocable sa Doc, malinaw ho ba sa inyo, ang dating po sa inyo, malinaw ho ba yung pagkaka-implement po ng yung allocables na yan, lalo na po sa mga ahensyang may pondo, tapos sinasabi nga, pondo ng isang ahensya, for example, ng DPWH, tapos yun nga, ilalaan po, i-implement po doon sa mga distrito. Ganito kasi yan, Jade, no? Ang dapat na paglalaan ng pondo is base yan sa pag-aaral. So halimbawa, sa isang distrito, sa isang probinsya, palagay natin probinsya, kinakailangan ba talaga itong tayuan ng, let's say, irrigation? O kinakailangan ba magtayo sa isang bayan ng flood control? So kailangan may pag-aaral na magaganap dyan. So kailangan may technical study. Hindi lang yung basta gawa-gawa nila na pag-aaral para lang masabi na meron. Talagang it has to be done scientifically and may feasibility studies. Kasi ang nangyayari usually is kapag ka napapasukan ng politika, nagiging palakasan. So kung malakas yung congressman, mangyayari niyan is mapapriority yung kanyang distrito na magkaroon ng mga project na ito na hindi naman dapat paglaanan ng pondo. In other words, hindi talaga dapat magkaroon ng project na yun, pero nagkaroon. At malimit, itong mga ito, hindi lang malimit, talagang ang nangyayari dito is inefficient na allocation ng limited resources ng gobyerno. Nagiging inefficient na siya kasi hindi naman dapat paglaanan ng pondo, nagkakaroon. At alam naman din natin na kapag ka nagkaroon ng infrastructure project na ganyan, yung mga hard fork, yung mga allocable sa isang bayan o sa isang distrito, nagpaparti-parti na dyan yung mga politicians natin. Naghahati-hati na sila dyan. So, ibig sabihin, marami pa rin itong budget na ito kasi naririyan pa rin yung mga hard fork na yan. Kumbaga, the allocations
were based not because of a formula, for example. It was not based on scientific or feasibility studies, but rather it was based on political reasons. So, kumbaga, dahil dyan, Jade, no? Ang nangyayari, imbis sana na yung budget nakakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Kasi syempre, alam mo Jade, pag naitayo yung mga project sa mga distrito na yan, assuming talagang kinakailangan nila, no, yung mga infrastructure project na yan, assuming kinakailangan, yan ay makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Iba paano kung naging ghost project? Ibig sabihin, wala na yung project na yun, hindi nag-exist. Yung pera ng gobyerno na sana makakatulong para makapagpalago ng local economies doon, hindi mangyayari. Ang nag-grow dyan, hindi yung local economy, kung hindi ang mga bulsa ng ating mga politician na pinagparti-partihan na nila yung pondo na naka-allocate dyan, kaya nga yun ay allocable. So, kung baga ganito yan, Jade, in principle, pag nakita mo dun sa budget, parang, you know what? Okay naman pala may basis yung pag-allocate. Ang dapat bantayan natin dyan, Jade, kasi tapos na yung budget, yung pag-set ng budget, bantayan natin dyan yung budget rollout and execution. Dyan dapat magbantay ang ating mga kababayan. So, halimbawa, kung merong nakalaan na pondo para sa pagpapatayo ng flood control sa aking bayan, bantayan po natin kung talaga bang naitayo yung project na yan. Kasi ang mangyayari, kapag hindi naitayo, malamang baka ghost project yan. At yun ang hindi maganda. Opo. Dok, bago ko lang ipasa kay partner Admar, nabanggit po ninyo kanina yung tungkol sa unprogrammed funds. Di ba, binito ng Pangulo, nasa higit 90 billion pesos po yun. Maaari ho bang magamit yung pondong binito ng Pangulo pambayad sa utang ng Pilipinas? Hindi pwedeng gamitin yung Jade kasi nga wala nang nakalaan dun Unprogrammed appropriation yun. Ang UA, tandaan natin yung binito ni Pangulong Marcos na UA, yan ay walang naka-allocate na pondo para dyan. Kumbaga, magkakaroon lang yung Jade ng pondo if magkaroon ng savings, if magkaroon ng mga bagong buwis, or suddenly magkaroon ng bagong pangungutang halimbawa. So kumbaga, hindi pa malinaw kung merong pondo para doon. What more pa, para pambayad ng utang. Ang dapat kasi talaga, Jade, ito, malinaw po ang ating saligang batas. Sinasabi ng ating saligang batas, i-quote ko yung relevant na provision, Jade, Sabi dito sa Article 7, Section 22, the President shall submit to Congress within 30 days from the opening of every regular session as the basis of the General Appropriations Bill, a budget of expenditures and sources of financing, including receipts from existing and proposed revenue measures. Kumbaga, Jay, dapat itong mga UAs na ito, meron itong source of financing, may pinanggagalingan ng pondo, hindi pa nga natin alam kung saan manggagaling ito. Kaya ako, alam mo, Jay, I'm of the view na itong mga UAs na ito, this should be declared as unconstitutional. Labag po ito sa saligang batas. Kasi wala nang paggagalingan ito ng pondo, Jade. No? And I actually share the view of Justice Ramon Paul Hernando. Who, by the way, si Justice Hernando, siguro baka hindi na niya ito naaalala, nung ako'y nag-aral ng law sa San Beda, siya po'y naging professor ko ng statutory construction. Ano pa lang siya noon, siya ay fiscal pa lang noon, si Justice Hernando. Fiscal pa lang siya noong time na yon. And I share his view on the idea na itong mga unprogrammed appropriation ay unconstitutional kasi wala nga itong source of funding. Sinasabi ng saligang batas, kailangan yung mga items din sa budget, yung basihan yan, kailangan may source of funding. Kung source of funding, paano yun kung walang source? Di unconstitutional yan. Exactly. Diba? So, hindi siya maaaring magamit pang bayad ng utang kasi wala namang source of funding. Ang kinakailangan natin gawin para makahanap tayo ng source of funding or financing para pambayad ng utang is bawasan or i-eliminate ang graft and corruption, Jade. Just imagine, kung ma-eliminate mo ang graft and corruption, sobra-sobra pa yan
para mabayaran yung ating mga utang, Jay. Oo, naitatanong ko lamang po yan, Doc, dahil nga yan po naging naratibo ngayon, no, o paliwanag ng Senate Finance Committee Chairman, dahil ito yung mga dinito na mga programa o mga unprogrammed funds ng Pangulo ay maaring magamit para bayaran yung obligasyon ng gobyerno nitong sa international car manufacturers, yung Toyota at yung Mitsubishi. Baka dun sa mga support for foreign assisted, no? Dun sa mga foreign assisted project, baka po pwede. Kaya lang, and again, dapat hanapan pa muna nila yan ng pondo, kaya nga ang program yan eh. So, ibig sabihin yan, that is, wala siyang hindi malinaw kung ano yung source of funding. Kaya nga nakakalungkot, Jade, no? Hindi lang dun sa mga nabanggit mo, pati even yung AFP modernization. So, AFP modernization, but matagal na yan na dapat nadagdagan pa yung mga pondo. Bagamat maalala natin, Jade, no, panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang naging mataas, no, yung pondo sa modernization ng ating mga kawal. Pero ang nangyari ngayon dito kay Marcos Jr., pati ito napunta na sa unprogrammed appropriation. So sa palagay ko, Jade, bagamat, in principle, baka idea niyan, pwede gamitin pambayad ng utang, but the fact remains na wala siyang definite na source ng funding. Kasi nga, hindi mo pa tiyak kung marirealize yun, Jade. Halimbawa, yung savings ng mga iba't ibang ahensya. Kagaya halimbawa sa mga, yung mga nire-remit ng mga GOCCs. Walang garansya doon kung magkano yung mareremit ng mga GOCCs. Walang garansya kung gaano kalaki yung savings. At hindi rin tiyak, no, kung makakapagpasa ng mga bagong buwis through legislation. So, kumbaga yung sources of financing nitong mga unprogrammed appropriation ay hindi malinaw. So, kaya the fact remains na because of the sources of funding hindi malinaw, magiging unconstitutional yan. Kaya may mga grupo, di ba, na pupunta yata sa Supreme Court para mag-file ng kaso dyan. I have a feeling na yung mga UAs na yan ma-declare na unconstitutional. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. No? Balikan ko lang, bago lang tayo doon sa pag-usapan natin yung constitutionality ng unprogrammed funds. No? Dagdagan ko lang yung nabanggit mo kanina na isa sa mga Associate Justice. Pero dito muna tayo sa naging paliwanag mismo ng Department of Budget and Management. No? Iko-quote ko lang dito sa kanilang press release itong si Secretary Rolly Toledo ng Department of Budget and Management. Sinasabi niya rito, quote-unquote, mahalagang linawin natin na hindi mali ang UA. Sabi po ng DBM yan. Ang UA or Unprogrammed Appropriation ay standby authority lamang na maaari lamang gamitin kapag may malinaw at legal na kondisyong natupad, gaya ng pagkakaroon ng extra revenues o loan at pagsunod sa mahigpit na patakaran at validation. Dagdag pa niya, bagamat ang UA ay standby authority pa lamang at ang aktual na paggamit nito ay nakadepende sa pagkakaroon ng karagdagang kita. So, ibig sabihin, in short, pag may extra na income, doon lang pwedeng gamitin. Hindi pa natin napag-uusapan yung constitutionality nito, no? As per meaning nila ito ng gobyerno. Pero ang ating bansa po, ever since Doc, ay lagi pong deficit. So, paano tayo magkakaroon ng extra income? Okay, ganito rin yan, Admar, no? Kasi dapat natin maintindihan na itong mga unprogrammed appropriation, this is actually nothing new. Nagsimula ito noong late 1980s, nung panahon pa ni President Cory. So may mga unprogrammed dyan. Kaya lang ang nangyari, naging mas perverse siya nitong panahon ni Marcos Jr. Particularly noong 19 Congress hanggang sa kasalukuyan. Naabuso yan. Nung araw, hindi yan napapansin kasi maliit lang yung mga amounts na napupunta dyan. Kasi nga, yung logic niyan, Admar, kagaya nung binanggit ni Secretary Toledo, yun yung naging logic niya na dahil itong pondo na ito ay conditional, tsaka maliit lang siya, hindi napapansin. Ang problema ngayon, lumobo ito at naging source nga nitong mga kagaya sa mga flood control anomaly na associate na siya doon, no? So, kumbaga, Admar, Secretary Toledo na rin ang nagsabi
no, na itong sources nito ay conditional. So conditional siya sa ano? Conditional siya kung may biglang nakitang pondo, biglang nagkaroon ng savings, may mga bagong buwis. Conditional siya eh. Hindi siya definite na mayroong papagkukuhaan ng pondo. And hindi natin pwedeng ilayo ito, Admar, sa saligang batas. Kasi tandaan natin na ang nag-uutos sa ating gobyerno na mag-set ng budget ay ang saligang batas. At napakalinaw ng ating constitution kung ano ang dapat na gawin ng ating mga leaders sa pagseset ng budget. No? Sabi nila dito is that yung expenditures, no, kailangan merong sources of financing. May mga pagkukuhaan. Kung walang mapagkukuhaan or hindi malinaw or hindi pa nare-realize yung mapagkukuhaan yan, then there's no basis of putting these items in the budget. Kung gusto naman pala nila na kumbaga, kung gusto naman pala nila na malagyan to ng pondo, bakit hindi na lang nila nilagayan sa NEP? No, nilagayan doon sa talagang merong program appropriation, yung talagang merong pondo na ma-allocate para dyan kaysa sa unprogram. Diba ganyan din So yung I think it's about time na i-declare na itong UA na ito as illegal and as constitutional, Admar. Kasi it incentivizes corruption and at the same time naaabuso po ng ating mga leaders. Kung mapapansin natin nung last na BICAM sa live nila, 'di ba? Pumalag doon si Senadora Loren Legarda na nag-explain pa doon yung isang kalihim at iba pa no na ginigit na dapat na maaprubahan yung mga unprogram at nabanggit niya kung mahalaga naman pala to, bakit hindi niyo na lang inilagay sa line item sa program fund mismo yung sa NEP, no? And